Hello, ako pala isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia. Share ko lang yung experience ko sa first year na pag-abroad ko dito, year of 2019. Hindi talaga madali ang buhay ko sa pag-abroad. Kasi first timer ako, wala pa akong karanasan kung anong gagawin pagdating dito. Dinanalangin talaga ako sa Panginoon na sana bigyan ako ng mabuting amo. Pero, totoo naman, mabuti naman yung amo kong lalaki. Pero hindi talaga madali ang buhay ko. Diyos ko, yung amo ko talagang babae, napakasalbahing ugali. Ay, hindi ka may stress sa trabaho mo. At sa alaga mong dalawa, may stress ka sa ugali ng amo mo, napakasalbahe. Alam nyo, kukunin niya ang cellphone ko, hindi niya ako binigyan ng internet. Tapos kukunin pa niya yung cellphone ko. Hindi ko talaga binibigay. Hindi ko talaga binibigay yung cellphone ko dahil sinabi niya, kunin niya ang cellphone ko at ibigay lang niya pag matapos ng kontrata ko ng 2 years. Wala na nga akong internet, kukunin pa niya, hindi ko talaga binibigay. 3 beses talaga siya nag-ask na kukunin niya ang cellphone ko, pero hindi ko talaga binibigay. Hindi talaga madali yung first time ko sa pag-abroad. Mag-a-adjust ka pa lang sa mga ugali nila, pati sa mga pagkain nila, pati sa pananalita nila sa Arabic na hindi mo maiintindihan. Alam ko ang daming nakakaranas dito. Nauutusan ng amo na hindi alam kung anong kukunin kasi yung mga sinasalita nila, lalo na mag-i-English sila. May ibang mga amo na hindi marunong mag-English. Hindi makaintindi ng English. Kahit professional ang iba dito, hindi talaga sila marunong mag-English, hindi makaintindi ng English. Pero sila mag-i-English, dapat talaga intindihin nyo sila. Kahit yung English nila, wala dito, wala roon, wala dito, wala roon. Kaya tayo, tayo matalino tayo. 'Di ba? Oh, yan yung experience ko sa first abroad ko. Hindi talaga madali. Mga ka-OFW. Oh, share ko lang. Yung gustong mag-abroad dyan, dapat kusang loob nyo mag-abroad kayo. Hindi pwede na iinggit lang kayo sa iba. Gusto nyo mag-abroad? Hindi madali mag-abroad dito. Kung may problema kayo dito, hindi kayo basta-basta makauwi sa Pilipinas. Oh, yan talaga ang intindihin nyo. Dapat iisipin nyo talaga. Dapat kusang loob nyo. Dahil dito, pag may problema kayo, hindi kayo basta-basta makauwi ng Pilipinas. Ha? Kung mabuti mga amo ninyo, kung papayagan kayo umuwi, pero sa inyo ng gastos, hindi sa employer ninyo. O kaya ngayon, mag-i-share na naman ako sa susunod na kabanata. Oh, abangan ninyo. Bye!